Buhay pa ang bilyonaryo, ngunit itinapon na siya sa impyerno ng sarili niyang dugo at laman. Habang nagpapakasasa sa karangyaan at huwad na luha, ang magkapatid sa labas, malamig na pader lang ang yumayakap sa matanda. Sunugin niyo na ang matandang iyan, basura na siya. Ito ang singhal ng mga sakim na tagapagmana. Ngunit isang maralitang ina ang pumutol sa maitim na plano. Titindig siya para sa hustisya. Kahit pabuhay ng sarili niyang anak ang nakataya, paano lalaban ang isang hamak na tagalinis sa mga demonyong nakasuot ng ginto? Patay na o naghihingalo, ipasok mo sa pugon. Sayang ang perang ipapamana sa atin kung magtatagal pa siya sa ospital. Wala nang pakinabang ang matandang iyan, kundi pabigat. Ang mga salitang iyon ay tila yelong isinaksak sa dibdib ni Maricel. Nakatayo siya sa madilim na bahagi ng silid kung saan inihahanda ang mga bangkay. Nanginginig ang buong katawan habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa isang lukot na papel. Ang papel na iyon ay ang pinakabagong reseta at bayarin sa ospital ng kanyang 7 taong gulang na anak na si Leo, na may nakatatak na malaking pulang babala na nagbabadyang itigil ang panggagamot kung hindi siya makakapagbayad. Ginagawa niya ang lahat, nagpapakakuba sa paglilinis ng punerarya araw at gabi, maibigay lamang ang dugong dugtong sa buhay ng kanyang anak. Subalit sa kabilang banda ng malamig na silid, naroon ang magkapatid na Victor at Sofia, nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas, walang habas na tinatapos ang buhay ng sarili nilang ama dahil lamang sa pagkauhaw sa yaman. Nabalik ang diwa ni Maricel nang mapansin niya ang isang bahagyang paggalaw sa ibabaw ng malamig na mesang bakal. Ang hintuturo ni Don Alejandro, ang kinikilalang bilyonaryo at pinakamayaman sa kanilang syudad, ay dahan-dahang gumalaw. Kasabay nito ay ang halos hindi mapansin, ngunit tiyak na pag-angat at pagbaba ng kanyang dibdib. Buhay pa ang matanda. Hindi ito isang malamig na bangkay, kundi isang amang naghihingalo, nakakarinig at pinagtataksila ng sarili niyang mga anak. Isang matinding kaba ang bumalot sa pagkatao ni Maricel. Nanikip ang kanyang lalamunan at tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod nang mapagtanto niya ang malagim na katotohanan na sinusubukan siyang gawing instrumento ng pagpatay. Bago pa man siya makapagsalita o makahingi ng saklolo, lumingon si Victor at nagtama ang kanilang mga paningin. Imbes na mabakasan ng takot o gulat dahil may nakasaksi sa kanilang maitim na balak, isang mapang-asar at malademonyong nangiti ang namutawi sa mga labi ng lalaki. Dahan-dahang naglakad si Victor palapit kay Maricel, binuksan ang kanyang mamahaling itim na bag at kumuha ng isang makapal na bungkos ng pera. 5,000,000 piso. Inihampas niya ang malamig na salapi sa nanginginig na dibdib ni Maricel. Sa pilitang ipinasalo sa mga kamay ng kawawang ina na ngayon ay nanlalamig sa takot. Para sa butas na puso ng anak mo, Maricel, alam kong kailangan mo yan para mabuhay ang bata. Mapang-akit ngunit puno ng kamandag ang boses ni Victor. Tumatagos sa pinakamahinang bahagi ng pagkatao ng isang ina. Ngayon, gusto kong pindutin mo ang botones ng pugon at kalimutan mo ang anumang nakita o narinig mo rito. Maging praktikal ka. Lumapit din si Sofia, pinasadahan ng mapangmataas na tingin ang hamak na tagalinis. You know what to do, Maricel. Basura na siya. Tulungan mo na siyang matapos para matulungan mo rin ang sarili mo. Huwag ka nang magmalinis, lahat ng tao ay may presyo. Tinalikuran ng magkapatid ang kanilang ama nang walang anumang paglingon o bakas ng pagsisisi. Ang tunog ng kanilang mga hakbang palayo ay unti-unting napalitan ng mabigat at nakakabinging ugong ng makina ng horno na sinimulan ng painitin. Naiwan si Maricel sa gitna ng silid. Nag-iisa kasama ang isang nag-agaw buhay na matanda at ang makapal na bungkos ng pera na nakapatong sa kanyang nanginginig na mga palad. Tiningnan niya ang salapi.
ito ang buhay ni Leo. Ito ang magtatapos sa lahat ng paghihirap ng kanyang anak. Subalit nang ibaling niya ang kanyang paningin sa mukha ni Don Alejandro, nakita niya ang tahimik na pag-agos ng isang mainit na luha mula sa nakapikit na mga mata ng matanda. Narinig nito ang lahat. Naramdaman ng matanda ang pagtatapon sa kanya na parang isang basahan. Dahan-dahang umangat ang nanginginig na kamay ni Maricel patungo sa pulang botones ng makina. Ang init na nagmumula sa hurno ay tila sumusunog na sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang apoy na tumutupok sa kanyang konsensya. Ipipikit na lamang ba niya ang kanyang mga mata at hahayaang kainin ng apoy ang isang inosenteng buhay kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak, o isusugal niya ang lahat para sa isang taong hindi naman niya kaano-ano? Ang init na nagmumula sa makina ay tila kumukonsumi sa natitirang katinoan ni Maricel. Tiningnan niyang muli ang malamig na salapi na hawak niya, ang 5 milyong piso na sana ay sagot sa lahat ng kanyang panalangin upang dugtungan ang buhay ng kanyang anak na si Leo. Ngunit nang ibaling niya ang kanyang paningin at makita ang panginginig ng mga labi ni Don Alejandro, isang matinding alon ng konsensya ang humampas sa kanyang pagkatao. Hindi niya kayang bumili ng buhay kapalit ng pagpaslang sa isa pang buhay. Mabilis at buong tapang na binawi ng ina ang kanyang kamay mula sa pulang botones, sabay hatak sa pangunahing switch upang patayin ang kuryente ng hurno. Ang unti-unting pagkamatay ng ugong ng makina ay nag-iwan ng isang malalim at nakakabinging katahimikan sa loob ng silid. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang mahigpit niyang ibinabalot ang mga bungkos ng pera sa kanyang luma at pira-pirasong panyo. Ibinulsa niya ito sa ilalim ng kanyang apron, hindi upang angkinin, kundi upang ipunin ang lakas ng loob na ibalik iyon bukas sa mga demonyong nag-alok nito. Hindi niya hahayaang madungisan ng dugo ang paggaling ng kanyang anak. Wala nang oras para mag-alinlangan. Ginamit ni Maricel ang kakaibang lakas na tanging isang desperadang ina lamang ang makakaunawa at makakagawa. Dahan-dahan at buong pag-iingat niyang binuhat ang payat, malamig, at nanghihinang katawan ng bilyonaryo mula sa mesang bakal. Tila mga marurupok na sanga ang mga buto ng matanda sa kanyang mga bisig. Inilapag niya ito sa loob ng isang malaking kariton na ginagamit lalagyan ng mga maruruming tela upang maitago ang presensya nito. Upang hindi mahalata ng mga sakim na anak ang pagkawala ng bigat sa loob ng mamahaling kabaong sa oras na ihanda na ito para sa burol, naghahanap siya sa imbakan at mabilis na pinuno ang loob ng kahoy ng mga sako, ng buhangin at mga basang blok na matatagpuan sa likod ng establishmento. Sa bawat pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib dahil sa matinding pagod at kaba, paulit-ulit siyang humihingi ng tawad sa Diyos sa kanyang ginagawang panlilinlang, umaasang maiintindihan ng langit ang kanyang malinis na intensyon na magligtas ng buhay. Nang mabuksan niya ang pinto sa likurang bahagi ng punerarya upang tumakas, sinalubong siya ng isang walang awang unos. Ang malakas na ulan ay bumubuhos mula sa madilim na kalangitan, tila nakikisimpatiya sa kanyang mabigat na pasanin at naghuhugas sa mga kasalanan ng pamilyang iniwan nila sa loob. Itinulak niya ang mabigat na kariton palabas, lumulusong sa maputik na daanan at baha na umaabot hanggang sa kanyang mga binti. Sa gitna ng walang kalaban-labang gabi, isang matalim na sinag ng liwanag mula sa ilaw ng isang nag-iikot na gwardiya ang biglang gumuhit sa basang pader na malapit sa kanilang dinadaanan. Huminto sa paghinga si Maricel. Ipinikit niya ng mariin ang kanyang mga mata at nagtago sa likod ng isang malaking lalagyan ng basura. Pilit na pinapakalma ang kanyang sarili hanggang sa lumipas ang liwanag at muling bumalot ang kumpletong dilim. Nang makasiguro siyang ligtas na sila sa paningin ng bantay, ipinagpatuloy niya ang pagtulak sa madilim na kalsada.
Sa gitna ng kanilang pagtakas, napansin niyang pilit na kinukumot ni Don Alejandro ang kanyang sarili sa manipis na telang nakapatong sa kanya dahil sa matinding ginaw. Walang anumang pag-aatubili, hinubad ni Maricel ang kanyang sariling uniformeng jacket na nababasa na ng ulan. Ipinatong niya ito sa nanginginig na balikat ng matanda at maingat na inayos sa paligid ng leeg nito. Isang kilos ng purong pag-aalaga na madalas niyang gawin kapag nilalagnat ang kanyang anak. Wala siyang pakialam kung manlamig o magkasakit man siya, basta't maprotektahan lamang niya ang buhay na ipinagkatiwala sa kanya ng tadhana. Pagkaraan ng mahaba at nakakapagod na paglalakbay sa gitna ng unos, narating din nila ang makipot at madilim na eskinita patungo sa kanilang payak na barong-barong. Ang malamig na ulan ay patuloy na humahampas at dumadaloy sa putla at kulubot na mukha ni Don Alejandro. Nang yumuko si Maricel upang silipin ang kalagayan ng matanda at alalayan itong bumangon mula sa kariton, isang matinding takot ang biglang sumakal sa kanyang lalamunan. Ang dibdib ng bilyonaryo na kanina ay bahagyang umaangat upang sumagap ng hangin ay hindi na gumagalaw. Nawala na ang mainit na hininga na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Nakatitig lamang ang nakapikit na mukha ng matanda sa kalangitan habang ang ulan ay walang patid sa paghugas sa kanyang mga pisngi. Ang katahimikan sa loob ng maliit at tila babagsak na barong-barong ay higit na nakakabingi kaysa sa hampas ng ulan sa labas. Nakaluhod si Maricel sa basang sahig na gawa sa pinagtagni-tagning kahoy, nanginginig ang buong pagkatao habang nakatitig sa maputlang mukha ni Don Alejandro. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Walang anumang senyales ng paghinga mula sa matanda. Sa gitna ng kanyang desperasyon, muling itinukod ni Maricel ang kanyang mga palad sa dibdib ng bilyonaryo. Ang bawat pagdiin niya ay may kasamang madiing dalangin, isang tahimik na pagsigaw sa langit na huwag hayaang mamatay ang matanda sa kanyang mga kamay. Paulit-ulit niyang inilalapat ang kanyang mga labi upang magbigay ng hangin. Tila ibinibigay na niya ang sarili niyang hininga para lamang dugtungan ng buhay na halos maputol na. Matapos ang tila walang katapusang pakikipagbuno sa kamatayan, isang malalim at paos na hininga ang biglang kumawala sa lalamunan ni Don Alejandro. Ang kanyang dibdib ay muling nagsimulang gumalaw sa isang mabagal at mahirap na ritmo. Isang malakas na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala kay Maricel, kasabay ng pag-agos ng mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Sa sandaling iyon, isang mahinang pag-ubo ang narinig mula sa sulok ng silid. Doon, sa ibabaw ng manipis at lumang kutsyon, nagising ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Leo. Ang mga mata ng bata ay puno ng pagtataka at antok habang pinagmamasdan ng kanyang ina na basang-basa at ang estrangherong matanda na nakahiga sa kanilang gitna. "Ma, sino po siya? Bakit po basa si Lolo?" Ang boses ni Leo ay mahina, bakas ang panghihina dahil sa butas sa kanyang puso. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kuryosidad. Mabilis na lumapit si Maricel sa anak at hinaplos ang mainit nitong noo. "Leo, anak, huwag kang matakot. Si lolo mo ito. Malayo ang pinanggalingan niya at kailangan niya ng tulong natin. Dito muna siya, ha? Huwag mong sasabihin sa kahit kanino na nandito siya. It's a secret between us, okay?" Ang pakiusap ng ina ay punong-puno ng pag-aalala. Pilit na itinatago ang takot na baka matuntun sila ng mga kamay ni na Victor at Sofia. Isang mahinang pagpalo sa kanilang pintong gawa sa plywood ang nagpatahimik sa buong paligid. Ang pagyanig ng pinto ay nagdala ng panibagong kaba kay Maricel. Dahan-dahan siyang sumilip sa siwang at nakita si Aling Nena, ang kanilang kapitbahay na kilala sa pagiging matulungin kahit salat din sa buhay. Bit-bit ni Aling Nena ang isang maliit na mangkok na may umuusok pang sopas.
Maricel, narinig ko ang dating niyo kanina. Mainit pa itong sopas. Baka makatulong sa lolo mo. Alam kong mahirap ang buhay ngayon, pero nandito lang kami. Ang boses ni Aling Nena ay tila isang mainit na yakap sa gitna ng malamig na gabi. Hindi na ito nagtanong pa ng marami. Isang katangian ng mga taong sanay sa hirap na mas inuuna ang pagdamay kaysa sa pag-usisa. Inabot ni Maricel ang sopas nang may panginginig ng kamay. Laking pasasalamat na sa gitna ng dilim ay may mga pusong handang magbigay ng liwanag. Habang maingat na pinapakain ni Maricel ng maliliit na higop ng sopas ang dahan-dahang nagigising na matanda. Ang tunog ng isang lumang transistor radio mula sa kabilang bahay ay naghatid ng isang balitang yumanig sa kanyang pandinig. Ang boses ng tagapagbalita ay pormal at malamig, habang ipinahahayag ang opisyal na pagkamatay ng bilyonaryong si Don Alejandro sa loob ng punerarya. Binanggit pa ang matinding pighati ng kanyang mga anak na sina Victor at Sofia. Isang malupit na kasinungalingan ang kasalukuyang kinakain ng buong mundo, habang ang katotohanan ay nakahiga sa isang dampa, dahan-dahang binubuhay ng pagmamahal ng isang estranghero. Dahil sa sobrang pagod, hindi na malayan ni Maricel na nakatulog siya sa tabi ng higaan ni Leo, yakap-yakap ang kanyang anak. Ngunit nang magising siya sa madaling araw, dahil sa lamig na tumatagos sa mga dingding, mabilis niyang kinapa ang ilalim ng kanyang higaan. Ang bag na naglalaman ng 5 milyong piso, ang perang plano niyang ibalik kay Victor upang tuluyang makawala sa kanilang maitim na plano, ay wala na sa kinalalagyan nito. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makitang tanging ang lumang sahig na lang ang naroon, at ang bintana ng kanilang barong-barong ay bahagyang nakabukas. Hinahayaang pumasok ang malamig na hangin ng madaling araw. Sa loob ng isang marangyang silid, sa harap ng maraming lente ng kamera at nagkikislapang mga ilaw, ang mga huwad na luha ay mabilis na dumadaloy sa mga pisngi ni na Victor at Sofia. Ang kanilang mga tinig ay basag at puno ng kunwaring pighati, habang ipinapahayag sa buong bansa ang pagpanaw ng kanilang ama. Napakabuti ng aming papa, lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba bago ang sarili niya. Ang pabulong na pahayag ni Sofia habang nakatakip ang isang mamahaling panyo sa kanyang mukha. Sa likod ng mga luhang yon, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galak dahil sa napalapit na pagkamit ng bilyong halaga ng mana. Ang bawat salitang lumalabas sa kanilang mga labi ay tila isang malupit na biro na humahampas sa katotohanang nakatago sa isang madilim at masikip na sulok ng lungsod. Sa loob ng maliit na barong-barong ni Maricel, ang kakarampot na liwanag mula sa isang lumang telebisyon ay tumatama sa mukha ni Don Alejandro. Nakaupo ang matanda sa isang silyang gawa sa plastik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapanood ang sariling mga anak na ipinaglalamay siya sa telebisyon. Ang kanyang puso ay tila pinipiga sa bawat kasinungalingang naririnig niya. Isang mainit na luha ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang kulubot na pisngi. Isang luha ng matinding pagkakanulo. Biglang naramdaman ng matanda ang isang maliit at mainit na kamay na humawak sa kanyang palad. Si Leo, sa kabila ng sarili nitong panghihina, ay dahan-dahang pinunasan ang luha ni Don Alejandro gamit ang kanyang maliit na daliri. "Huwag na po kayong umiyak, Lolo. Nandito naman po kami ni Mama," ang pabulong na alon ng bata na naghatid ng isang kurot sa puso ng bilyonaryo. Samantala, halos mabaliw si Maricel sa paghahanap sa nawawalang bag ng pera. Ang kanyang mga kamay ay mabilis na naghahalughog sa bawat sulok ng kanilang barong-barong. Ang kanyang hininga ay kinakapos sa takot na baka may ibang nakakuha nito. Nang iangat niya ang lumang unan ni Leo, tumambad sa kanya ang itim na bag. Nakatago ito doon, ligtas at buo. "Ma, sorry po. Akala ko po kasi ito na yung pambayad sa hospital para maging okay na yung puso ko," ang mahinang paliwanag ni Leo nang makita ang kanyang ina.
Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal ng realidad kay Maricel. Gusto niyang yakapin ang anak at sabihing iyon nga ang pambayad. Ngunit alam niyang ang perang yon ay galing sa impyerno at hindi magdadala ng anumang kabutihan. Pinili ni Maricel ang tamang landas sa kabila ng tukso. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, muli siyang bumalik sa punerarya. Suot ang kanyang lumang uniforme at ang takot na baka mahuli. Maingat niyang binaybay ang mga pasilyong tanging ang mahinang pag-ungol ng mga bentilador ang naririnig. Nang makarating siya sa locker room, mabilis niyang isiningit ang bag ng pera sa loob ng locker ni Victor. Sa bawat segundo ng kanyang pananatili roon, ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok sa takot na baka bumukas ang pinto. Nang matapos ang gawain, mabilis siyang lumabas, dala ang isang mabigat na pakiramdam ng kalayaan mula sa maruming salapi. Ngunit may kasamang matinding pangamba para sa kinabukasan ni Leo. Sa loob ng prep room ng punerarya, nakatayo si Victor habang pinagmamasdan ang mga abong natira sa hurno mula sa huling hapon. Ang kislap ng mali siya sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng pagtataka. Kumuha siya ng isang maliit na spatula at dahan-dahang ginalaw ang mga abo. Ang kanyang kilay ay nagsalubong nang mapansin niyang ang texture ng abo ay hindi katulad ng sa tao. Ito ay tila abo ng mga basang kahoy at buhangin na namuo dahil sa init. Isang matalim na tingin ang ipinukol niya sa paligid hanggang sa mahulog ang kanyang paningin sa isang maliit at madilim na bagay sa ilalim ng mesang bakal. Yumuko si Victor at pinulot ang bagay na yon. Ito ay isang butones na gawa sa plastik. May bahid ng mantsa ng kemikal at luma na. Agad niyang nakilala ang disenyo ng butones na yon. Ito ay mula sa uniforme ng mga tagalinis ng punerarya. Ang kanyang mga panga ay naganggit-angit habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa butones. Ang kanyang hininga ay naging mabigat sa galit. Alam niya kung sino ang huling taong naroon bago ang hinalang hoatang. Ang imahe ng mukha ni Maricel ay mabilis na pumasok sa kanyang isipan, kasabay ng isang nakakapangilabot na plano upang bawiin ang anumang sa tingin niya ay ninakaw sa kanya. Sa loob ng payak na barong-barong na tila sumasayaw sa bawat ihip ng hangin, dahan-dahang iniangat ni Maricel ang isang kupas na mangkok ng lugaw. Maingat niyang hinihipan ang mainit na usok bago ito itapat sa mga labi ni Don Alejandro. Ang bilyonaryong dati ay pinagsisilbihan ng mga pinakabihasang chef ay narito ngayon, tinatanggap ang simpleng pagkaing alay ng isang babaeng halos walang maipakain sa sarili. Lolo, dahan-dahan lang po. Mainit pa ito, pero masustansya, pabulong na wika ni Maricel habang ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalaga. Napansin niya ang pagtitig ng matanda sa kanyang mga kamay na may mga kalyo, mga kamay na nagligtas dito mula sa nagbabagang hurno. Hindi napigilan ni Maricel na ibuhos ang nilalaman ng kanyang puso habang pinagmamasdan ang matanda. Alam niyo po, Don Alejandro, baka iniisip niyo kung bakit ko ito ginagawa. Noong nabubuhay pa ang asawa ko, bago siya binawi ng sakit, ang foundation niyo ang tanging tumulong sa amin. Iyong mga huling buwan niya, naging maayos dahil sa inyo. Kaya nung makita ko kayo roon, sa punerarya, hindi ko po kayang hayaang matapos kayo ng ganoon lang. Utang na loob ko po ito sa inyo. At higit sa lahat, utang ko ito sa konsensya ko. Ang mga salita ni Maricel ay may kasamang panginginig ng boses, isang pag-amin na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang pagkatao. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naramdaman niya ang marahang pagpisil ng matanda sa kanyang kamay. Kahit walang salitang lumalabas sa mga labi ni Don Alejandro, ang higpit ng kanyang hawak ay sapat na upang ipabatid ang pasasalamat at ang pagnanais na mabuhay. Sa gitna ng kanilang usapan, dahan-dahang lumapit si Leo mula sa kanyang higaan. Ang bata ay may hawak na isang piraso ng pandesal, ang kanyang naging merienda para sa hapon.
Lumapit siya sa tabi ni Don Alejandro at may ngiting inabot ang kalahati ng tinapay sa matanda. Lolo, share po tayo. Masarap po ito, lalo na kapag isinawsaw sa lugaw ni Mama. Ang tinig ni Leo ay tila isang anghel na nagdadala ng kapayapaan sa gitna ng unos. Nakita ni Maricel ang muling pagbalong ng luha sa mga mata ng bilyonaryo. Ang isang pirasong pandesal na inialay ng isang batang may sakit ay tila mas mahalaga pa sa lahat ng piging na dinaluhan nito noong nasa rurok pa siya ng kapangyarihan. Ito ang tunay na pagkain ng kaluluwa, ang busog na puso sa gitna ng gutom na sikmura. Nang tumayo si Maricel upang kumuha ng tubig, aksidente niyang nasulyapan ang siwang sa kanilang dingding na gawa sa tagni-tagning plywood. Sa dulo ng makipot na eskinita, kung saan ang mga basura ay naglalakihan, nakita niya ang isang itim na van na may madidilim na bintana. Ang sasakyang yun ay hindi kabilang sa kanilang mundo. Nakahimpil lamang ito doon, tila isang tahimik na hayop na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumagpang. Isang matinding kaba ang gumapang sa batok ni Maricel. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong sasakyan. Ito ay isang babala na ang mga demonyo ni Victor at Sofia ay unti-unti nang lumalapit sa kanilang pinagtataguan. Bago pa man makapagsalita si Maricel upang babalaan ng matanda, isang tuyot at mahinang tunog ng pag-ubo ang kumawala sa dibdib ni Leo. Ang bata ay biglang napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang mukha na kanina ay may ngiti, ay mabilis na nagbago ang kulay, patungo sa maputlang asul. Ang pandesal na hawak niya ay nahulog sa sahig habang pilit siyang sumasagap ng hangin. Leo, anak! Ang sigaw ni Maricel ay punong-puno ng takot. Habang mabilis niyang sinasalo ang anak, na unti-unting nawawalan ng malay. Ang mabilis na pagtibok ng puso ng bata ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib, habang ang kanyang maliliit na kamay ay mahigpit na kumakapit sa damit ng kanyang ina. Niyakap ng mahigpit ni Maricel si Leo, habang ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa sa langit. Ang katahimikan ng madaling araw ay napalitan ng boses ng isang inang humihingi ng tulong. Sa gitna ng kawalan ng pera at sa banta ng mga kaaway na nasa labas lamang ng kanilang pintuan. Tumingin si Maricel kay Don Alejandro at sa mga mata ng matanda, nakita niya ang parehong takot at kawalan ng magawa. Sa gabing iyon, ang buhay ni Leo ay tila isang kandilang unti-unting nauubos ang ningas at ang tanging paraan upang maligtas ito ay ang paghingi ng tulong na maaring maging mitya rin ng kanilang kamatayan. Sa loob ng malamig at tila walang buhay na pasilyo ng pampublikong ospital, nakasandal si Maricel sa maputing pader. Ang kanyang mga mata ay pagod at puno ng pait. Ang amoy ng gamot at chemical ay tila sumasakal sa kanya. Kasabay ng bigat ng balitang galing sa doktor, Isis. Maricel, lumalala ang kondisyon ni Leo. Kailangan na siyang operahan sa lalong madaling panahon. 1,000,000 piso ang kailangang deposito para masimulan ang procedure. Kung hindi, baka hindi na kayanin ng puso ng anak niyo. Ang boses ng doktor ay formal, ngunit puno ng bagsik ng katotohanan. Napahawak si Maricel sa kanyang dibdib. Tila doon din siya nasasaktan. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang perang ibinigay ni Victor ay binalik na niya. Pinili niya ang dangal kaysa sa pera. Ngunit ngayon, ang dangal na yon, ang tila pumapatay sa kanyang kaisa-isang anak. Hindi pa man siya nakakabawi sa sakit. Isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking naka-Amerikana, ang sekretary ni Victor, ang lumapit sa kanya na may dalang kautusan. Ipinapatawag ka ni Sir Victor sa opisina niya ngayon din. Huwag kang magbalak tumakas. Alam namin ang bawat galaw mo. Sa bawat hakbang ni Maricel patungo sa opisina ni Victor, ang kanyang mga tuhod ay tila nanginginig. Ngunit ang kanyang mukha ay nananatiling matigas. Alam niyang pumasok na siya sa lungga ng halimaw.
Sa loob ng opisina ni Victor, ang marangyang disenyo ng silid ay tila lalong nagpatingkad sa dumi ng kanyang budhi. Nakaupo ang lalaki sa kanyang malaking silya, pinaglalaruan sa kanyang mga daliri ang butones na nakuha sa punerarya. Maricel, maupo ka. Alam mo, bilib ako sa lakas ng loob mo. Pero wag mong isipin na maluloko mo ako. Nasaan ang tatay ko? Ang boses ni Victor ay mahinahon, ngunit may kasamang banta na tila isang matalim na kutsilyong unti-unting ibinabaon sa leeg ni Maricel. Pinilit ni Maricel na huwag magpakita ng takot. Wala akong alam sa sinasabi niyo, sir. Namatay ang tatay niyo sa hurno. Kayo mismo ang nakakita noon. Ang sagot ni Maricel ay diretso, kahit ang kanyang puso ay tila sasabog na sa kaba. Tumayo si Victor at lumapit sa kanya. Inilapit ang kanyang mukha na tila sinusuri ang bawat hibla ng katotohanan sa mga mata ng babae. Huwag mo akong lokohin, Maricel. Alam kong kasabwat ka. Ibinigay ko sa iyo ang pera, pero nahanap ko ulit iyon sa locker ko. Bakit? Dahil ba natatakot kang mabuko? O dahil gusto mo ng mas malaking halaga? Sabihin mo lang kung nasaan ang matanda at dodoblehin ko ang pera para sa anak mo. Huwag mong hayaang mamatay si Leo dahil lang sa katigasan ng ulo mo. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang mental torture, isang gaslighting na sumusubok sa pundasyon ng kanyang moralidad. Pinipilit niyang ipamukha kay Maricel na ang pagligtas niya sa Don ay ang mismong papatay sa kanyang anak. Habang nangyayari ang tensyon sa opisina, pumasok si Sofia sa silid na may dalang isang folder. May ngiti ng tagumpay sa kanyang mga labi na tila isang demonyong nakahanap ng bagong laruan. Victor, look what I found. Ito ang medical file ng bata. Alam mo ba na si Leo ay nangangailangan ng agarang operasyon sa puso? At alam mo ba kung magkano ang kailangan nila? 1,000,000 lang naman. Inilapag ni Sofia ang file sa mesa, sa tapat mismo ni Maricel. Hinawakan ni Sofia ang baba ni Maricel at pilit itong iniangat upang magtama ang kanilang mga paningin. Kawawang ina, 1,000,000 lang ang halaga ng buhay ng anak mo, pero mas pinili mong protektahan ang isang matandang wala ng pakinabang. Alam mo, Maricel, isang tawag ko lang sa ospital na yon. Masisiguro kong walang doktor na hahawak sa anak mo. Naramdaman ni Maricel ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa ilalim ng mesa. Mahigpit na nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Niyakap niya ang sarili sa gitna ng matinding panginginig. Ang pag-aalok ng tulong na may kasamang banta ay ang pinakamasakit na uri ng pananakit na kanyang naranasan. Tiningnan niya si Victor at si Sofia, ang mga taong may ginto sa katawan ngunit may uling sa puso. Sa sandaling iyon, ang kanyang pag-ibig sa anak at ang kanyang pangako sa matanda ay nag-uumpugan sa loob ng kanyang naguguluhang isipan. Lumabas si Maricel mula sa opisina ni Victor na tila isang aninong nawalan ng direksyon. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila may dalang mabigat na kadena. Pag-uwi niya sa ospital, niyakap niya ang damit ni Leo at doon ibinuhos ang lahat ng kanyang luha. Humihingi siya ng tawad sa Diyos kay Leo at kay Don Alejandro. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya kayang tumayo sa gitna ng unos na ito. Sa dilim ng gabi, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalot sa kanyang isipan. Hanggang saan ang hangganan ng sakripisyo ng isang ina bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng kawalan ng pag-asa? Ang kapangyarihan ay isang lason na kayang pumatay kahit sa pinakamalayong distansya at sa mga kamay ni Sofia. Ito ay naging isang matalim na itak na handang tumapos sa buhay ng isang inosenteng bata. Sa loob ng kanyang marangyang opisina, isang malamig na utos ang binitiwan niya sa telepono. Isang utos na nagpabago sa kapalaran ni Leo sa loob ng ospital. Ang pondo ng charity na inaasahan ni Maricel ay biglang nawala na, parang bula. At ang mga doktor na kanina ay abala sa paghahanda para sa operasyon ay biglang nag-alinlangan. Ang bawat hakbang ni Maricel
Sa pasilyo ng ospital ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling nang malaman niyang wala ng pondong darating. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang tanging natitirang sandigan niya ay ang kanyang pananampalataya na unti-unti na ring nilalamon ng kawalan ng pag-asa. Habang nagdurusa si Maricel sa ospital, isang mas malupit na panganib ang dumarating sa kinalalagyan ni Don Alejandro. Ang tahimik na eskinita ng squatters area ay niyanig ng pagdating ng mga itim na sasakyan. Ang mga tauhan ni Victor na may mga mukhang tila galing sa impyerno ay nagsimulang pumasok sa bawat barong-barong, nanggugulo at naghahanap. Ang marahas na pagtulak sa mga pinto at ang pagtalsik ng mga kakarampot na kagamitan ng mga residente ay naghatid ng matinding takot sa buong komunidad. Ngunit sa gitna ng karahasang ito, umusbong ang isang diwa na hindi kayang bilhin ng salapi, ang bayanihan. Si Aling Nena na nakakita sa papalapit na panganib ay mabilis na kumilos. Hindi siya nagatubili. Kahit pa alam niyang maaari siyang madamay, inilagay niya ang kanyang daliri sa kanyang mga labi bilang hudyat ng katahimikan sa mga batang naglalaro sa labas. Dahan-dahan niyang inalalayan si Don Alejandro patungo sa likurang bahagi ng dampa ni Maricel. Sa tulong ng iba pang mga kapitbahay, itinago nila ang bilyonaryo sa ilalim ng mga naglalakihang bunton ng mga maruruming labada at mga basang kumot. Ang amoy ng sabon at basang tela ang naging proteksyon ng matanda laban sa mga naggagalaiting tauhan ni Victor. Sa ilalim ng mga telang yon, naramdaman ni Don Alejandro ang panginginig ng kanyang sariling katawan. Hindi ito takot para sa kanyang sarili, kundi isang matinding pagsisisi at awa para sa mga taong ito na wala namang kinalaman sa kanyang buhay, ngunit handang magbuwis ng kaligtasan para sa kanya. Naririnig niya ang marahas na paghahalughog ng mga goon sa loob ng bahay ni Maricel, ang pagbagsak ng mga silya, at ang mga boses na puno ng pagbabanta. Ngunit wala siyang narinig na sino mang nagturo sa kanyang kinalalagyan. Ang katahimikan ng mga mahihirap ay naging pinakamalakas na pader na humaharang sa kasamaan ng mga mayayaman. Sa bawat segundo ng pagtatago, ang puso ni Don Alejandro ay tila nadudurog sa paghanga sa katatagan ng mga taong itinuturing ng kanyang mga anak na basura. Sa kabilang dako, sa loob ng ospital, mabilis na tumakbo si Maricel patungo sa kwarto ni Leo matapos malaman ang tungkol sa pag-freeze ng pondo. Ang kanyang hininga ay kinakapos at ang kanyang mga luha ay hindi na mapigil sa pag-agos. Ngunit sa pagpihit niya ng hawakan ng pinto at sa pagbukas nito, tila tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay tila nawala nang makita niya ang eksena sa loob. Doon, sa silya sa tabi ng higaan ng kanyang natutulog na anak, nakaupo si Victor. Ang lalaki ay nakasuot ng isang formal na Amerikana na tila sumisimbolo sa kanyang kapangyarihan sa gitna ng silid ng may sakit. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatuon sa maputlang mukha ni Leo, habang ang kanyang isang kamay ay marahang humahaplos sa ibabaw ng kumot ng bata. Isang kilos na dapat sana ay puno ng pagmamahal, ngunit sa pagkakataong ito ay nagdadala ng nakakapanindig balahibong takot. Tumingala si Victor kay Maricel at isang mapang-asar na ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Ang uri ng nangiti ng isang mandaragit na alam na wala nang kawala ang kanyang biktima. Nice hospital, isn't it, Maricel? Sayang naman kung dito lang matatapos ang lahat para sa pamangkin ko. Ang boses ni Victor ay mahina at malambing. Ngunit ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na ibinabaon sa puso ng nagdadalamhating ina. Ang bawat tibok ng puso ni Maricel ay tila isang mabigat na tambol na nagbabadya ng paparating na katapusan habang nakatitig siya sa mga kamay ni Victor. Hawak ng lalaki ang isang hiringgilya, ang dulo ng karayom ay nagniningning sa ilalim ng malamig na ilaw ng ospital, tila isang kislap ng kamatayan na nakatutok sa eye line ni Leo.
Ang silid na dapat ay kanlungan ng paggaling ay naging isang piitan ng hilakbot. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng takot ni Maricel para sa sarili. Ang tanging nanatili ay ang mabangis na instinto ng isang inang nagnanais na protektahan ang kanyang anak. Huwag! Parang awa mo na. Huwag ang anak ko. Ang tili ni Maricel ay punong-puno ng pighati habang mabilis siyang sumugod patungo sa higaan. Halos itulak niya si Victor upang makalapit kay Leo. Niyakap niya ng mahigpit ang bata. Pilit itong itinatago sa kanyang dibdib na parang ibinabalik sa loob ng kanyang sinapupunan kung saan ito ay ligtas. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat paghikbi at ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Nakatingala sa lalaking tila walang kaluluwa. Isang maikli at matalim na tunog ng pagtawa ang kumawala sa dibdib ni Victor. Isang tunog na walang bahid ng saya, kundi purong pang-uuyam. Easy, Maricel. Masyado kang paranoid. I'm just checking on my nephew. Baka kasi hindi sapat ang ibinibigay na gamot ng mga doktor dito dahil wala ka namang pambayad. Ang boses ni Victor ay malumanay, ngunit puno ng lason. Dahan-dahan niyang ibinalik ang hiringgilya sa loob ng kanyang bulsa at kinuha ang isang puting calling card. Inilapag niya ito sa ibabaw ng maliit na mesa sa tabi ng higaan. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at mapangapi. I'll give you 24 hours, Maricel. Ibalik mo sa akin ang matanda o sisiguraduhin kong hindi na aabuti ng bukang liwayway ang batang iyan. Huwag mong subukan ang pasensya ko dahil alam mo kung ano ang kaya kong gawin. Isang tawag ko lang at titigil ang lahat ng makinang nagpapatibok sa puso ni Leo. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan ng may kasamang ngiti. Tinalikuran niya ang naghihinagpis na ina at ang tunog ng kanyang mga sapatos sa sahig ay uent-unting naglaho. Iniiwan ang isang nakabibinging katahimikan na puno ng kawalan ng pag-asa. Dahan-dahang nagmulat ng mata si Leo. Ang kanyang mga labi ay maputla pa rin, ngunit may bakas ng pag-aalala. Nakita niya ang kanyang inang nakaluhod sa tabi ng kanyang higaan. Ang mukha nito ay basang-basa ng mga luha at ang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang kumot. Ma, bakit po kayo umiiyak? May masakit po ba sa inyo? Ang mahinang boses ng bata ay tila isang kutsilyong humiwa sa puso ni Maricel. Sa gitna ng sarili nitong sakit, si Leo pa ang nag-aalala. Dahan-dahang itinaas ng bata ang kanyang maliit at nanghihinang kamay, pilit na inaabot ang pisngi ng kanyang ina upang punasan ang mga luhang hindi tumitigil sa pag-agos. Huwag na po kayo umiyak, Mama. Di ba sabi mo strong ako? Kaya ko po ito. Huwag niyo na po akong intindihin, okay lang po si Leo. Ang bawat salita ng bata ay punong-puno ng katatagan na hindi dapat taglay ng isang 7 taong gulang. Niyakap ni Maricel ang kamay ng anak at hinalikan ang palad nito. Ang init ng balat ni Leo, ang tanging nagpapanatili sa kanya sa katinuan. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang puso ay unt-unting napalitan ng isang madilim at matigas na determinasyon. Hindi niya hahayaang maging biktima ang kanyang anak ng kasakiman ng iba. Nang makatulog muli si Leo dahil sa epekto ng gamot, tumayo si Maricel. Ang kanyang mga mata ay hindi na namamaga sa iyak, kundi nagniningas sa isang uri ng galit na ngayon lamang niya naramdaman. Lumabas siya ng silid at tinahak ang pasilyo patungo sa maliit na kusina ng ospital na ginagamit ng mga bantay ng pasyente. Walang tao sa paligid, tanging ang mahinang pag-ikot ng bentilador sa kisame ang maririnig. Sa ibabaw ng lamesang kahoy, nakita niya ang isang matalim na patalim na ginagamit sa paghiwa ng prutas. Dahan-dahang iniabot ni Maricel ang kanyang kamay at hinawakan ng hawakan ng kutsilyo. Ang kislap ng talim nito sa ilalim ng ilaw ay tila sumasalamin sa talim ng kanyang desisyon.
Kung ang tanging paraan upang matigil ang mga halimaw ay ang maging isang palaban, gagawin niya. Hindi na siya ang babaeng laging nakayuko at tumatanggap ng sampal ng tadhana. Sa bawat higpit ng kanyang hawak sa patalim, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang misyon. Ang gabi ay mahaba, ngunit ang bawat oras ay magiging saksi sa muling pagsilang ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Nagniningning ang matalim na dulo ng patalim sa ilalim ng malamig na bumbilya ng kusina. Tila isang huling hantungan ng dangal ni Maricel. Hawak niya ang kasagutan sa kanyang puot, isang mabilis na paraan upang tapusin ang kasamaan ni Victor. Subalit habang pinagmamasdan niya ang sariling refleksyon sa talim ng kutsilyo, nakita niya ang mukha ng isang inang malayo na sa babaeng kilala ni Leo. Ang pagpatay ay hindi magdadala ng katipanang kaligtasan. Ito ay mag-iiwan lamang ng isang sugatang kaluluwa na hindi na kailanman mayayakap ng kanyang anak ng may malinis na budhi. Sa gitna ng mabilis na tibok ng kanyang puso na tila sumasabay sa takbo ng oras, dahan-dahang binitawan ni Maricel ang patalim. Pinili niyang lumaban gamit ang katotohanan, ang tanging sandata na hindi kayang baluktutin ng anumang yaman. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, tinahak ni Maricel ang daan patungo sa isang lumang gusali sa kabilang bahagi ng lungsod. Doon ay matatagpuan ang opisina ni Attorney Cruz, ang dating tapat na sekretary at kanang kamay ni Don Alejandro na matagal nang pilit na iginigiit ang kanyang katapatan sa kabila ng pagpapatalsik sa kanya ni na Victor. Ang amoy ng mga lumang papel at alikabok ay sumalubong kay Maricel nang pumasok siya sa silid. Nakaupo ang abogado sa likod ng kanyang mesa. Ang mukha ay puno ng pagod at pangungulila sa kanyang yumaong kaibigan at amo. Sa isang mahaba at emosyonal na pag-amin, ibinuhos ni Maricel ang lahat. Ang paghinga ni Don Alejandro sa punerarya, ang pananakot ng magkapatid, at ang kasalukuyang kalagayan ng matanda sa kanyang barong-barong. Tila tumigil ang paghinga ni Attorney Cruz nang marinig ang katotohanan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang kanyang salamin, at ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan ay dahan-dahang umagos. Buhay ang Don? Buhay ang kaibigan ko? Ang boses ng abogado ay puno ng hindi makapaniwalang galak at nag-aalab na katarungan. Sa sandaling iyon, isang lihim na alyansa ang nabuo sa pagitan ng isang hamak na tagalinis at ng isang abogadong nawalan ng boses. Isang plano ang maingat na hinabi, isang bitag na maglalantad sa tunay na kulay ng mga halimaw sa gitna ng kanilang tagumpay. Kinaumagahan, muling hinarap ni Maricel si Victor. Sa pagkakataong ito, wala na ang panginginig sa kanyang mga tuhod. Nakatayo siya ng tuwid sa harap ng lalaking nag-aakalang hawak pa rin niya ang leeg ng biktima. Ibibigay ko na siya sa inyo, sir. Bukas ng gabi, sa lumang bodega sa tabi ng Riles, dalhin niyo ang pera at siguraduhin niyang ligtas ang anak ko. Ang boses ni Maricel ay malamig at walang emosyon. Isang perpektong pagbabalat kayo ng kanyang tunay na layunin. Isang mapang-asar na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Victor. Hindi niya alam na sa bawat salitang binitawan ni Maricel ay unti-unti na rin niyang hinuhukay ang sarili niyang libingan. Sabi ko na nga ba, Maricel, hindi mo rin matatanggihan ang pera. See you tomorrow night. Huwag kang magkakamaling gumawa ng eksena kung ayaw mong mawalan ng anak. Nang makabalik si Maricel sa kanilang payak na barong-barong, ang amoy ng basang lupa at lumang kahoy ay tila nagbago. May kakaibang init at pag-asa ang bumabalot sa bawat sulok ng silid. Dahan-dahan niyang itinulak ang pintong plywood at doon, sa gitna ng malamig na liwanag ng buwan na tumatagos sa siwang ng bubong, ay tumambad ang isang eksenang hindi niya inasahan. Si Don Alejandro, ang matandang kanina lang, ay tila walang lakas, ay nakatayo sa tabi ng bintana. Ang kanyang mga binti ay nanginginig at
pilit na humahanap ng balanse, ngunit ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng lakas na matagal nang nawala. Ang tunog ng kanyang kahoy na tungkod na tumatama sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa kawalang katarungan. Tumingin ang matanda kay Maricel at sa unang pagkakataon, ang kanyang mga labi ay bumuo ng isang mahina, ngunit tiyak ng ngiti. Isang ngiti na nagsasabing, hindi pa tapos ang laban ng tunay na hari. Ang munting barong-barong ay napuno ng isang uri ng liwanag na hindi nagmumula sa bumbilya, kundi sa pag-asang unti-unting nabubuhay. Sa loob ng ilang araw, ang bawat sandali ay naging isang milagro. Ang dating halos walang kibo na katawan ni Don Alejandro ay nagsimula nang magpakita ng lakas. Ang kanyang mga salita, na dati ay hirap lumabas, ay unti-unti nang nabubuo. Sa tulong ng pag-aalaga ni Maricel at ng walang sawang pagpapangiti ni Leo, ang kaluluwa ng bilyonaryo ay unti-unting bumabalik mula sa madilim na bangin ng pagkakanulo. Isang hapon, habang naglalaro si Leo ng kanyang mga lumang laruang gawa sa plastik sa sahig, tinawag siya ni Don Alejandro. Ang boses ng matanda ay mahina pa rin, ngunit malinaw at puno ng bagong sigla. Halika rito, apo. Ikukwento ko sa iyo ang tungkol sa mga bituin. Ang salitang apo ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Leo at isang mainit na yakap sa puso ni Maricel. Habang nakaupo ang bata sa kandungan ng matanda, nagsimula itong magkwento tungkol sa kalawakan, sa mga planetang umiikot, at sa mga lihim na pangarap ng isang batang lalaki na balang araw ay naging isang hari ng sarili niyang imperyo. Sa mga sandaling iyon, hindi sila isang bilyonaryo at isang batang may sakit. Sila ay isang lolo at isang apo, naghahabi ng mga pangarap sa ilalim ng isang bubong na butas-butas. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Leo, hinarap ni Don Alejandro si Maricel nang may bagong kislap sa kanyang mga mata. Maricel, kailangan mong malaman na hindi ako isang matandang hangal. Habang itinatayo ko ang aking kumpanya, gumawa ako ng isang lihim na trust fund, isang pondo na hindi alam kahit ni na Victor at Sofia. Ang tanging nakakaalam nito ay ako at si Attorney Cruz. Ito ang aking huling alas, ang aking sandata laban sa kanilang kasakiman. Ang bawat salita ng matanda ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala. Doon, sa liwanag ng isang maliit na gasera, sinimulan nilang buuin ang huling yugto ng kanilang plano. Isang plano na magaganap sa mismong araw ng will reading, ang araw na aakalain ni na Victor at Sofia na sila na ang bagong hari at reyna ng imperyo. Sa tulong ni Attorney Cruz, na palihim na dumadalaw sa gabi, ang bawat detalye ay maingat na inilatag. Ang orihinal na kopya ng huling habilin na matagal nang itinago ng abogado ay muling binuksan. Ang mga pirma ay pinag-aralan at ang mga video recording mula sa mga nakatagong kamera sa opisina ng Don noong ito ay malakas pa ay inihanda. Hindi ito magiging isang simpleng paglalantad. Ito ay magiging isang teatrikal na pagbagsak, isang pampublikong paghuhukom na yayanig sa buong mundo ng mga mayayaman. Ngunit habang sila ay nasa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas at sunod-sunod na pagpalo sa kanilang marupok na pinto ang biglang pumutol sa kanilang katahimikan. Ang lakas ng bawat paghampas ay tila nagpapayanig sa buong barong-barong, isang agresibong presensya na nagbabadya ng panganib. Ang boses ni Aling Nena ay narinig mula sa labas, puno ng pag-aalala. Maricel! Maricel! Bilisan mo! Nandito na naman sila. Napatayo si Maricel. Ang kanyang puso ay muling kinabog ng matinding takot. Tumingin siya kay Don Alejandro na ngayon ay pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa siwang ng kanilang dingding, kitang-kita nila ang anino ng isang babaeng nakatayo sa labas ng kanilang pinto.
Ang kanyang postura ay arogante. Ang kanyang presensya ay tila isang madilim na ulap na handang lamunin ang kanilang munting liwanag. Ang boses na sumunod ay tila isang laso na gumapang sa hangin. Isang boses na kilalang kilala nila. Ang boses ni Sofia. Maricel, alam kong nandyan ka lang sa loob. Buksan mo ang pinto kung ayaw mong ako mismo ang sumira nito. Ang sigaw ni Sofia ay umalingaw-ngaw sa buong eskinita. Isang deklarasyon ng kapangyarihan sa gitna ng karalitaan. Ang marupok na pintong yari sa pinagtagni-tagning plywood ay tila hindi na makayanan ang bawat marahas na paghampas mula sa labas. Sa isang huling malakas na pagtulak, bumukas ang pinto at pumasok si Sofia. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng puot at pagmamataas. Ang marangya niyang suot ay tila isang malaking insulto sa loob ng maliit at masikip na barong-barong na amoy luma at basa. Takip ang kanyang ilong gamit ang isang mamahaling panyo. Iginala ni Sofia ang kanyang mga mata na puno ng pandidiri sa bawat sulok ng dampa. Nakita niya ang mga butas sa bubong at ang mga pira-pirasong kagamitan na para sa kanya ay basura lamang. Nakatayo si Maricel sa gitna ng silid, pilit na ginagawang pader ang kanyang sariling katawan upang harangan ang daan patungo sa maliit na silid paliguan kung saan mabilis na nagtago si Don Alejandro. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na pagtakbo, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag at hindi kumukurap sa harap ng kaaway. Sa isang biglaang paggalaw, lumapit si Sofia at sa isang mabilis na pagunday ng kanyang kamay, naramdaman ni Maricel ang matinding hapdi at init sa kanyang pisngi. Ang sampal ni Sofia ay tila isang apoy na nag-iwan ng pulang marka sa balat ng tagalinis, isang simbolikong pagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa gitna ng karalitaan. Nasaan ang tatay ko, Maricel? Huwag mo akong lokohin. Alam kong itinago mo siya rito sa basurahang ito. Isang hamak na tagalinis ka lang. Akala mo ba ay makakatakas ka sa amin? Ang boses ni Sofia ay puno ng lason. Ang bawat salita ay tila isang sampal na mas masakit pa sa nauna. Sa halip na yumuko sa takot, iniangat ni Maricel ang kanyang ulo at tumitig ng diretso sa mga mata ng bilyonaryong babae. Maaaring mahirap kami, Sofia, at maaaring amoy basura ang paligid na ito. Ngunit mas mabaho ang kaluluwa mo kaysa sa anumang imburnal dito. Ang mga anak na kayang pumatay ng sariling ama ay hindi kailanman magiging malinis sa harap ng Diyos. Ang sagot ni Maricel ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa kayabangan ni Sofia. Sa kabilang bahagi ng manipis na pader, nakakulong si Don Alejandro sa loob ng maliit at madilim na banyo. Nakasandal siya sa malamig na dingding. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom hanggang sa mabaon ng kanyang mga kuko sa kanyang palad. Naririnig niya ang bawat pangiinsulto, ang tunog ng sampal, at ang boses ng kanyang sariling anak na puno ng puot. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit at pighati, ngunit alam niyang kailangan niyang manatiling tahimik. Ang bawat paghikbi ni Maricel na pilit nitong pinipigilan ay tila isang latay sa kanyang kalooban. Sa sandaling iyon, ang tanging nais ng bilyonaryo ay ang lumabas at protektahan ang babaeng nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay, ngunit ang kanyang pangako sa plano ay nagpapanatili sa kanya sa dilim. Nagsimulang maghalughog si Sofia, itinutulak ang mga silya at itinatapon ang mga kagamitan sa sahig. Sa kanyang galit, lumapit siya sa higaan ni Leo at hinablot ang una ng bata. Wala siyang nakitang tao, ngunit may napansin siyang isang mahabang hibla ng maputing buhok na nakadikit sa tela ng unan. Isang mapang-asar ng ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang kinuha ang hibla ng buhok at inilagay sa loob ng isang maliit na plastik na supot na kinuha niya sa kanyang bag. I'm not stupid, Maricel. This hair will prove everything.
Kapag napatunayan kong galing ito sa tatay ko, sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy mo o mas malala pa. Tinalikuran ni Sofia ang silid. Ang tunog ng kanyang mga mamahaling sapatos sa maputik na sahig ay unti-unting naglaho habang iniwan niya ang isang bakas ng takot at pighati. Nang makasiguro si Maricel na wala na ang kaaway, mabilis siyang tumakbo patungo sa banyo upang ilabas si Don Alejandro. Ngunit bago pa man siya makarating sa pinto, ang katahimikan ng gabi ay niyanig ng isang kakaibang tunog mula sa higaan ni Leo. Paglingon ni Maricel, nakita niya ang kanyang anak na bumagsak sa sahig mula sa pagkakaupo. Ang katawan ng bata ay nanginginig nang hindi kontrolado. Ang kanyang mga labi ay mabilis na naging kulay asul at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame habang pilit na sumasagap ng hangin na tila may nakabara sa kanyang lalamunan. "Leho! Anak!" Ang sigaw ni Maricel ay punong-puno ng matinding sindak habang mabilis niyang sinasalo ang nanghihinang katawan ng anak sa kanyang mga bisig. Ang malamig at tila walang pusong amoy ng antiseptiko sa loob ng intensive care unit ay tila sumasakal sa bawat hininga ni Maricel. Sa likod ng malaking salamin, nakikita niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Leo na napaliligiran ng mga makinang nagpapatibok sa kanyang nanghihinang puso. Ang bawat guhit ng liwanag sa monitor ay tila isang mabuway na tulay na nag-uugnay sa bata sa mundong ito. Ang kanyang mga mata ay namamaga na sa walang katapusang pag-iyak at ang kanyang mga tuhod ay tila gawa sa marupok na kawayan na anumang oras ay bibigay na sa ilalim ng bigat ng kanyang pasanin. Sa gitna ng kanyang pagdarasal, isang pamilyar at nakapapangilabot na presensya ang naramdaman ni Maricel sa kanyang likuran. Dumating si Victor, hindi upang makiramay, kundi upang tapusin ang kanyang nasimulang laro. Nakasuot ang lalaki ng isang itim na Amerikana na tila simbolo ng kanyang kapangyarihan at kawalan ng pakiramdam. Lumapit siya sa punong doktor at sa harap mismo ni Maricel, isang malamig na utos ang kanyang binitiwan. Walang sinumang doktor ang gagalaw sa batang yan hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko mula sa babaeng ito. Ang bawat salita ni Victor ay tila isang hatol ng kamatayan na binitawan ng may kasamang ngiti. Ang mga doktor na naiipit sa pagitan ng kanilang tungkulin at ng takot sa kapangyarihan ng pamilya Alejandro ay napayuko na lamang sa kahihiyan. Niyakap ni Maricel ang mga binti ni Victor. Ang kanyang dignidad ay tuluyan ng isinantabi para sa buhay ng kanyang anak. "Sir Victor, parang awa niyo na. Ako na lang ang saktan niyo. Huwag lang ang anak ko. Inosente si Leo. Wala siyang kinalaman dito. Magbabayad ako, magpapakakuba ako, ibibigay ko ang lahat. Basta iligtas niyo lang siya." Ang kanyang boses ay basag at puno ng matinding pighati. Isang pagsusumamo na dapat sana ay magpapalambot kahit sa pinakamatigas na bato. Ngunit tinitigan lamang siya ni Victor nang may pandidiri bago ito marahas na bumitaw at naglakad palabas ng ospital. Dahil sa kawalan ng pag-asa, lumabas si Maricel ng gusali at doon, sa ilalim ng walang awang buhos ng ulan, ay muli siyang lumuhod. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa semento ay tila pakikiramay ng kalikasan sa kanyang nagdurusa na puso. Ang kanyang mga luha ay humahalo sa malamig na tubig habang ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw at pighati. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang mga kapwa niya mahihirap na nanay na may mga anak din sa loob ng ospital ay lumapit at pinayungan siya. Hindi sila nagsalita, ngunit ang init ng kanilang presensya at ang paghahawak sa kanyang mga balikat ay sapat na upang iparamdam kay Maricel na sa gitna ng kalupitan ng mga mayayaman, ang mga mahihirap ay may sariling paraan ng pagmamahalan. Ito ang gintong sandali
na nagbigay sa kanya ng natitirang lakas upang tumayo at magpatuloy. Habang nakasandal si Maricel sa basang pader, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang lumang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Sa kabila ng panglalabo ng kanyang paningin dahil sa ulan at luha, binasa niya ang mensaheng galing kay Victor. Ang bawat letra sa screen ay tila isang patalim na muling sumaksak sa kanyang kaluluwa. Mayroon ka na lamang 10 minuto, Maricel. Kapag hindi mo pa sinabi ang totoo, bibigyan ko ng senyas ang aking mga tauhan na patayin ang lahat ng makinang nagbibigay ng hininga sa anak mo. 10 minuto para sa buhay ni Leo o 10 minuto para sa katotohanang pinoprotektahan mo. Napatitig si Maricel sa bintana ng ICU kung saan naroon ang kanyang anak. Ang tunog ng ulan ay tila nagiging isang malakas na pintig na nagpapaalala sa kanya na ang oras ay mabilis na nauubos. Sa bawat pagpatak ng segundo, ang bigat ng desisyong kailangan niyang gawin ay tila isang bundok na dumadagan sa kanyang pagkatao. Pipiliin ba niya ang tapat na bilyonaryo na nagbigay sa kanya ng dangal o ang kanyang kaisa-isang anak na siyang dahilan ng kanyang bawat paghinga? Ang marangyang mansyon ng mga Alejandro ay tila isang dambuhalang nitsyo na gawa sa marmol at ginto, malamig at walang anumang bakas ng pagmamahal. Sa bawat hakbang ni Maricel patungo sa malaking pintuan, nararamdaman niya ang bigat ng kanyang bawat hininga. Ginagawa niya ito para kay Leo. Isinusugal niya ang kanyang sariling kaligtasan upang tiyakin na ang kanyang anak ay patuloy na hihinga. Nang bumukas ang pinto, sinalubong siya ng amoy ng mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng kasamaan. Wala nang lingon-likod na pumasok ang ina sa lungga ng mga halimaw, handang tanggapin ang anumang pasakit basta't manatiling tumitibok ang puso ng kanyang munting anghel. Marahas siyang hinila ni Victor at Sofia patungo sa madilim at maalikabok na basement ng mansyon. Ang silid na ito, na matagal nang hindi nabubuksan, ay naging saksi sa unti-unting pagkawala ng kanyang kalayaan. Itinulak siya ni Victor sa isang lumang silya habang si Sofia ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mukha ay puno ng matinding puot. Pinilit nilang lagdaan ni Maricel ang isang dokumento, isang manipesto na nagsasabing siya ang nagnakaw sa bangkay ni Don Alejandro upang hingan ng ransom ang pamilya. Ang bawat salita sa papel ay isang kasinungalingan, isang paraan upang linisin ang mga kamay ng magkapatid at ibaling ang lahat ng sisi sa isang inosenteng tagalinis. Huwag kang mag-inarte, Maricel. Pirmahan mo na ito kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo. Ang sigaw ni Sofia ay tila isang matalim na tunog na yumaon sa tahimik na silid, kasabay ng isang marahas na pagtulak sa balikat ng ina. Hindi lamang pisikal na pananakit ang ibinigay nila. Bawat salita ni Victor ay tila isang lason na sumisira sa kanyang pagkatao. Sinampal siya ni Sofia nang hindi niya makuha ang gusto na naging sanhi ng bahagyang pagdurugo ng kanyang labi. Ngunit sa kabila ng hapdi at ng dilim ng silid, may isang bagay na hindi nila kayang nakawin kay Maricel, ang kanyang paninindigan bilang isang ina. Sa gitna ng kanyang pagkakaupo, isang mahina, ngunit matatag na ngiti ang namutawi sa mga labi ni Maricel. Ang kanyang mga mata, kahit na mamaga sa puyat at iyak, ay nagniningning sa isang uri ng tagumpay na hindi maunawaan ng magkapatid. Bakit ka ngumingiti, ha? Nababaliw ka na ba? Ang tanong ni Victor ay puno ng pagtataka at inis. Hindi nila alam na bago pumunta rito si Maricel, ay nakatanggap na siya ng senyas mula kay Attorney Cruz. Alam niyang sa mga sandaling ito, si Leo ay ligtas nang isinasa ilalim sa operasyon sa tulong ng Don at ng abogado. Ang kanyang sakripisyo ay hindi nasayang. Ang bawat sampal at bawat pag-insulto ay tila mga medalya ng kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Kahit mamatay siya rito, alam niyang mabubuhay si Leo. Nang makita ni Sofia ang nangiti ni Maricel, tuluyan nang nawala ang kanyang kontrol sa sarili. Ang kanyang mukha ay namula sa galit at sa isang biglaang pagkilos,
Kinuha niya ang isang baril mula sa kanyang bag na nakapatong sa mesa. Itinutok niya ang dulo ng baril sa noo ni Maricel. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig sa pagnanais na tuluyan ng burahin ang babaeng naging balakid sa kanilang plano. Paalam na, tagalinis. Magsama kayo ng tatay ko sa impyerno. Ang boses ni Sofia ay gumaralgal sa tindi ng emosyon habang si Victor ay nakatayo lamang sa gilid. Hinahayaan ng kanyang kapatid na gumawa ng krimen na maglilinis sa kanilang landas. Ipinikit ni Maricel ang kanyang mga mata. Ang kanyang huling isipan ay nakatuon sa mukha ni Leo at sa tawa nito. Handa na siyang tanggapin ang huling hatol ng mga demonyo. Ngunit bago pa man madiginan ni Sofia ang gatilyo, ang katahimikan ng mansyon ay biglang nyanig ng isang malakas at sunod-sunod na tunog mula sa itaas. Ang tunog ng doorbell na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng malaking bahay ay tila isang banal na pagpapatigil sa nagbabadyang kamatayan. Ang bawat pagtunog nito ay may dalang awtoridad, isang presensya sa labas na hindi kayang baliwalain ni Nina Victor at Sofia. Sino ang darating sa ganitong oras? Ang tanong ni Victor ay puno ng kaba, habang ang baril sa kamay ni Sofia ay nanatiling nakatutok, ngunit ang kanyang mga mata ay napalingon sa pinto ng basement nang may halong takot. Ang bawat segundo sa loob ng madilim na basement ay tila isang walang katapusang paghihirap, kung saan ang amoy ng luma at maalikabok na hangin ay humahalo sa amoy ng nagbabadyang kamatayan. Habang nakatutok ang dulo ng baril ni Sofia sa kanyang noo, hindi nagpakita ng takot si Maricel. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatitig sa kanyang kaaway, isang titig na puno ng pait at paniningil. Nang mapansin niya ang bahagyang paglingon ni Victor dahil sa paulit-ulit na pagtunog ng doorbell sa itaas, alam ni Maricel na ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Sa isang mabilis at hindi inaasahang pagkilos, buong lakas na itinulak ni Maricel ang braso ni Sofia paitaas. Kasabay nito ang isang nakatutulig na putok at ang paglabas ng isang maliit na kislap ng apoy mula sa baril. Ang balisang naramdaman ni Maricel sa kanyang tenga dahil sa init ng nagbabagang liwanag ay sinundan ng pagtilamsik ng mga piraso ng semento mula sa pader kung saan tumama ang bala. Ang amoy ng pulbura ay mabilis na bumalot sa silid, isang matapang na amoy na nagpapatunay sa tangkang pagpatay. Bago pa man makabawi si Sofia sa pagkagulat, ang pinto ng basement ay niyanig ng isang matinding puwersa mula sa labas. Sa isang malakas na pagtulak, ang kahoy na pinto ay nahati at bumagsak sa sahig na naging sanhi ng paglipad ng makapal na alikabok sa hangin. Pumasok ang mga kalalakihang nakauniporme. Ang kanilang mga flashlight ay nagbubuga ng nakasisilaw na liwanag na tumatama sa bawat sulok ng silid. Sigawan at kaguluhan ng namayani, habang ang bawat dulo ng baril ng mga pulis ay nakatutok sa magkapatid na Alejandro. Ngunit sa halip na sumuko ng may dignidad, mabilis na nagbago ang anyo ni Victor. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng kalupitan, ay biglang nagpanggap na puno ng takot at pag-aalala. "Hulihin niyo ang babaeng yan!" Sigaw ni Victor habang itinuturo si Maricel, na nakaupo pa rin sa silya. Ang kanyang mga labi ay may bakas pa rin ng dugo. "Ninakaw niya ang bangkay ng papa namin. Binantaan niya kami. Siya ang may hawak ng baril na yan kanina." Ang boses ni Victor ay punong-puno ng pekeng panginginig. Isang perpektong pagganap ng isang biktimang nais lamang ng katarungan. Si Sofia naman ay biglang napaluhod sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay nakaahay. Nakatakip sa kanyang mukha habang naglalabas ng mga hikbi na tila isang inosenteng batang takot na takot. Ang bawat salita at kilos ng magkapatid ay tila isang malupit na gaslighting, pilit na binabaligtad ang katotohanan sa harap ng batas. Naramdaman ni Maricel ang malamig na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga pulso. Hindi siya lumaban, hindi siya sumigaw.
Ang kanyang buong katawan ay pagod na sa pakikipaglaban, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling payapa. Habang inilalabas siya ng mansyon, sinalubong siya ng nagkikislapang mga ilaw mula sa mga kamera ng media. Ang mga boses ng mga reporter na sabay-sabay na nagtatanong ay tila isang malakas na ugong na hindi niya maintindihan. Nakita niya ang mga tao sa labas, ang mga nanonood na may mga matang puno ng panghuhusga at galit dahil sa akalang siya ay isang kriminal. Sa gitna ng kahihiyang ito, nakita ni Maricel si Victor na nakatayo malapit sa pintuan ng mansyon. Isang mabilis at palihim na ngiti ang sumilay sa mga labi ng lalaki. Isang nangiti ng tagumpay na tila nagsasabing siya pa rin ang nagwagi sa dulo. Itinulak ng isang pulis si Maricel patungo sa nakaparadang police car. Ang kanyang ulo ay pilit na ibinaba upang hindi mauntog. Ngunit sa sandaling iyon, ang lahat ng ingay sa paligid ay biglang huminto. Isang itim at makintab na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa likuran ng mga sasakyan ng pulis. Ang pagpatay sa makina nito ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan sa buong paligid. Ang bintana sa likuran ay dahan-dahang bumaba at mula sa loob, isang kamay na may suot na mamahaling singsing ang lumitaw. Ang kamay na ito ay mahigpit na nakahawak sa isang tungkod na yari sa pilak. Ang dulo nito ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng media. Dahan-dahang lumabas ang tungkod mula sa sasakyan at tumama sa semento. Isang tunog na may dalang kakaibang bigat at awtoridad. Pagkakita sa tungkod na yon, ang mapang-asar na ngiti sa mga labi ni Victor ay biglang naglaho. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tila lahat ng dugo ay lumayas sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding hilakbot, habang ang kanyang hininga ay naging mababaw at mabilis. Alam ni Victor ang disenyo ng tungkod na yon. Isang gamit na siya mismo ang nagtapon nung gabing akala niya ay patay na ang kanyang ama. Ang bawat mata ng media at ng mga pulis ay nakatuon sa pintuan ng itim na sasakyan, naghihintay sa paglabas ng taong magpapabagsak sa lahat ng kasinungalingan ni na Victor at Sofia Dambumasima. Ang lahat ng mata ay tila napako sa pintuan ng itim na sasakyan habang dahan-dahang iniluluwa nito ang isang figura na tila nagmula sa kabilang buhay. Sa tulong ni Attorney Cruz, isang matanda ang bumaba. Nakatayo ng tuwid sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti. Ang kanyang mukha, bagaman may mga bakas ng sakit at hirap, ay nagtataglay ng isang awtoridad na hindi kayang tapatan ng anumang yaman. Si Don Alejandro ay buhay, ang bilyonaryong inakala ng buong mundo na abo na sa loob ng isang mamahaling urna ay narito ngayon, humihinga at nakatitig ng diretso sa kanyang sariling mga anak. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa buong mansyon na tila ba pati ang hangin ay natakot na gumalaw. Ang mga reporter ay nakalimutang magtanong at ang mga pulis ay napatigil sa kanilang ginagawa. Para kay Victor at Sofia, ang mundong kanilang itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan ay biglang nayanig at gumuho sa isang iglap. Ang mukha ni Victor ay naging kasing putla ng isang bangkay. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at walang salitang lumalabas. Si Sofia naman ay napakapit sa braso ng kapatid. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa matinding hilakbot na tila nakakita ng isang multong bumangon mula sa hukay. Hindi ako patay at mas lalong hindi ang babaeng ito ang sumira sa buhay ko, kundi ang sarili kong mga halimaw. Ang boses ni Don Alejandro ay mahina at gumaralgal, ngunit ang bawat salita ay umalingaw-ngaw ng may bigat ng katarungan sa buong paligid. Sa harap ng mga lente ng kamera, hindi na nakapagtago ang magkapatid. Inilabas ni Attorney Cruz ang isang tablet at ipinakita sa lahat, pati na sa mga pulis, ang isang malinaw na video recording. Ito ang mga tagong kamera sa loob ng prep room ng punerarya na inakalang sira ni na Victor.
Kitang-kita sa video ang malamig na pag-uusap ng magkapatid, ang pag-alok ng pera kay Maricel, at ang kanilang pagtatangkang huwatang ang kanilang ama ng buhay pa ito. Papa, listen to us. It's not what it looks like. Na-set up lang kami, Papa. Ang boses ni Sofia ay punong-puno ng desperasyon, pilit na lumalapit sa kanyang ama habang ang mga pekeng luha ay muling dumadaloy. Ngunit bago pa siya makalapit, hinarang siya ng mga pulis. Si Victor naman ay tila nawalan na ng lakas, napaluhod siya sa semento habang ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. Wala na silang madaanan, wala nang butas para makatakas. Ang bawat ebidensya, mula sa video hanggang sa mga testimonya ni Maricel at Attorney Cruz, ay tila mga pako sa kanilang sariling kabaong ng kahihiyan. Dahan-dahang lumapit ang isang pulis kay Maricel at tinanggal ang mga posas sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng bakal na bumibitaw sa kanyang balat ay tila isang musika ng kalayaan. Lumapit si Don Alejandro sa kanya at sa harap ng buong bansa, niyakap ng bilyonaryo ang hamak na tagalinis. Maraming salamat, Maricel. Salamat sa pagiging tao sa gitna ng mundong puno ng hayop. Ang mga salita ng matanda ay may kasamang mainit na luha na pumatak sa balikat ni Maricel. Sa sandaling iyon, ang lahat ng hirap, ang sampal, at ang takot na naranasan ng ina ay tila napawi ng isang yakap ng tunay na pagkilala. Habang isinasakay sina Victor at Sofia sa police car, lumingon si Victor kay Maricel. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng puot, ngunit wala na itong kapangyarihan. Tinalikuran lamang siya ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa hinaharap. Sa gitna ng kaguluhan, tumunog ang telepono ni Maricel sa loob ng kanyang bulsa. Isang tawag mula sa ospital. Sa kabilang linya, ang boses ni Attorney Cruz ay muling narinig na nagsasabing ang operasyon ni Leo ay tapos na at matagumpay. Isang malakas na hikbi ng kaligayahan ang kumawala sa dibdib ni Maricel habang siya ay napatingala sa langit. Ang gabi ng kanyang pagdurusa ay natapos na at sa dulo ng mahabang kalsada ng kawalang katarungan, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Lumipas ang mga buwan at ang mga sugat ng nakaraan ay unti-unti nang pinagagaling ng panahon, tila isang mahabang tag-ulan na natapos upang bigyang daan ang isang maliwanag na bukang liwayway. Sa loob ng isang malawak na harding puno ng mga bulaklak na tila sumasayaw sa bawat ihip ng hangin, isang masayang tanawin ang nagaganap. Si Leo, na dati ay halos hindi makatayo dahil sa panghihina ng puso, ay mabilis na tumatakbo sa damuhan. Ang kanyang mga tawa ay pumapailan lang sa hangin at nagdadala ng musika sa paligid. Ang kanyang mga pisngi ay hindi na kulay asul, kundi mamula-mula na sa sigla, isang buhay na patotoo ng milagro ng pag-ibig at siyensya. Nakaupo sa isang selyang gawa sa kawayan si Don Alejandro, pinagmamasdan ang bawat hakbang ng batang tinuturing na niyang sariling apo. Ang kanyang muka ay maaliwalas, wala na ang bakas ng takot at pighati na dati ay bumabalot sa kanya. Hindi na siya ang bilyonaryong nag-iisa sa kanyang gintong palasyo. Siya na ngayon ay isang lolo na may tunay na pamilya. Sa kanyang tabi, nakatayo si Maricel, suot ang isang payak ngunit maayos na damit. Hindi niya kinuha ang yaman para sa sarili. Sa halip, pinili niyang pamunuan ang itinatag na foundation ng Don na naglalayong tulungan ang mga batang may sakit sa puso mula sa mahihirap na pamilya. Ang kanyang buhay ay nanatiling tapat sa serbisyo, ngunit ngayon, wala na ang takot sa bukas. Bago tuluyang lisanin ang anino ng nakaraan, minsan pang binisita ni Don Alejandro sina Victor at Sofia sa loob ng kulungan. Sa likod ng mga rehas, nakita niya ang dalawang anak na dati ay itinuring niyang kayamanan. Wala nang marangyang damit, wala nang mga alahas, tanging ang amoy ng pagsisisi at ang bigat ng karma ang kasama nila. Hindi sila binisita ng Don upang magmura o manumbat. Tinitigan niya lang sila ng may halong awa at kapayapaan. Sa tanong kung napatawad na ba niya ang mga ito,
Ang sagot ay hindi isang mabilis na oo, kundi ang pagpili niyang palayain ang kanyang sarili mula sa galit. Ang tunay na pagpapatawad para sa kanya ay ang hindi nahayaang saktan pa ng kanilang alaala ang kanyang kasalukuyang kaligayahan. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ni na Maricel at Don Alejandro ay hindi na nakabibingi, kundi puno ng kapanatagan. Sa bawat gabi bago matulog, naririnig ang mahinang tinig ni Leo habang nagpapasalamat sa Diyos para sa kanyang pangalawang buhay, para sa kanyang matapang na ina, at para sa kanyang mapagmahal na lolo. Ang barong-barong sa squatters area ay isa na lamang alaala ng kanilang katatagan. Isang paalala na sa gitna ng pinakamadilim na kalsada, palaging may isang bituin na gagabay sa iyo patungo sa tahanan. Ang kwentong ito ay nag-iwan ng isang aral na tila isang gintong nakatago sa putikan. Ang tunay na dignidad ng tao ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa taas ng katungkulan, kundi sa tapang na piliin ang tama sa gitna ng matinding pangangailangan. Ang kabutihan ni Maricel ay hindi nagmula sa kanyang yaman, kundi sa kanyang pusong handang magsakripisyo nang walang hinihintay na kapalit. At sa huli, napatunayan na ang pamilya ay hindi lamang nabubuo sa pamamagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng mga pusong handang magmahalan at magprotektahan sa gitna ng anumang unos. Sa dulo ng lahat, natagpuan ni Maricel ang kanyang kapayapaan. Nahanap ni Don Alejandro ang kanyang tunay na tahanan at si Leo ay nagkaroon ng pagkakataong mangarap muli. Ang bawat paglubog ng araw ay nagpapaalala sa kanila na tapos na ang gabi ng pagdurusa at ang bawat pagsikat nito ay isang panibagong pagkakataon upang ipakita sa mundo na ang pag-ibig at katarungan ang laging nagwawagi sa huli